malaking pagbabago ito sa starting lineup ng Warriors. Yari si Wiggins, walang Kyrie Irving, Luka, tila nakalabas sa hawla. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, KD 15 with spike, mabibili lamang sa halagang 2,100. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Ang Dallas Mavericks ay marahil wala man itong si Kyrie Irving sa ngayon sa hindi pa malamang panahon matapos nakuha ng guard ang foot injury. Ngunit ang presensya nitong ni Luka Doncic ng mag-isa mga kaibigan ay naging sapat para pakalmahin ang nerves ng mga Mavs fans na silang hindi na gustong makitang sasapitin muli ng team ang kanilang disappointing finish noong huling season. At sa araw na ito, itong si Luka Doncic ay ang nagbuhat laban sa Memphis sa panalo sa score na 120-113. Slovenian ay pinangunahan ang scoring kasama ang 35 points at sinira ang depensa ng Grizzlies gamit ang kanyang pamatay na sandata sa lahat ng 3 levels, habang ang kanyang shooting percentage overall ay hindi man ganoon kaganda na may 9 out of 21 na mayroong 42.9% mula sa field. Nakapag-shoot naman ito ng 50% mula sa deep para sa kanyang 10 attempts. At sa nagawa niyang ito, nakuha niya ang epic 3-point feat mga kaibigan na kahit na ang greatest 3-point shooter of all time na si Stephen Curry ay hindi nagawa ito. Dahil sa araw na ito, itong si Luka Doncic ay nagawa ang 1,000 career sa 3-pointer at naging second fastest player sa NBA history na naitala ito. Dahil ang Mavs star mga kaibigan ay sumapin na nga ngayon sa 1K club sa loob lamang ng 351 games at naitril ito sa Indiana Pacers sharpshooter na si Buddy Hield na siya namang nakuha ang kahanga-hangang accomplishment na ito sa eksaktong iilan lamang araw mula kay Doncic. Bukod sa pagiging second fastest player na dumaan sa 1K mark sa triples, itong si Doncic ay naging youngest player rin sa NBA history na nagawa ito sa edad na 24 years at 287 days old. Tanging inilagay lamang ang kakayahan nito ni Luka mula sa labas ng arc sa isang greater perspective. Ang Golden State Warriors star na si Stephen Curry ay mayroon lamang 6 na araw mula sa kanyang 27th birthday para makamit niya ang 1K mark na ito. Siyempre, itong si Curry ay isang mas matandang rookie naman noong nagsimula nga ito sa NBA kumpara kay Luka. Kung titignan kung gaano pa nga ba ngayon kabata itong si Luka, mayroong totoong chance sa mga kaibigan na siya ay makakapagtapos na subukan ang all-time record na nagawa nitong ni Stephen Curry sa 3-pointers. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Samantalang sa kabila naman, nasaksihan ng lahat ang kahirapan nitong ni Andrew Wiggins para simulan ang season ito. Ang Golden State Warriors champion ay nahihirapan din sa both sides of floor. Hirap siyang i-convert ang kanyang mga tira na wala ang elite defense at ang kanyang inability para protektahan ang bola mga kaibigan ay nasisira na rin. Gayunpaman, itong si Steve Kerr ay patuloy pa rin naipakita ang pasensya sa kanyang manlalaro na siyang naging instrumental sa Golden State's 2022 championship run. Gayunpaman, ayon sa isang Western Conference coach na siyang nakausap ng heavy sa sports na si Sean Deveney sa ilalim sa kondisyon na si Moses Moody ay bibigyan ng shot para palitan itong si Wiggins. Ang coach rin na ito ay na-noted na ang third year shooting guard skill set ay mas angkop para sa starting lineup na kakailanganin nila dahil siya ay mas wow at ang kanyang hustle ay tiyak na makakatulong sa team. Si Moses Moody, isang coach ang nagsabi kay Deveney, ito ay hindi ibig sabihin na mas mahusay pa ito kumpara kay Andrew Wiggins. Ito ay tanging mas naaangko pa siya kasama ang mga starting lineup. Kailangan nila ang konting hustle, kailangan nila ng tamis, kaya ang batang si Moody ay ang makakapagbigay nito. Sila ay pag-aari ang napakaraming tao kasama ang napakaraming mileage at minsan kung sakaling gagamitin mo ang isang batang manlalaro, sila ay mas uwaw at gutom para isama sa grupong ito. Si Moody ay nakapaglaro sa loob ng 22 games para sa Warriors sa season ito. Siya ay nakakapag-average ng 8.5 points,
3.5 rebounds at assist na mayroong shooting percentage na umabot sa 47.9 mula sa field na mayroong 34.7% sa 3-point range. Sa edad na 21 years old, itong si Moody pa rin ay mayroon pang napakaraming upside at lugar para matuto at mag-improve na kung saan masisimulan nga niya ito sa pagiging Warriors starter. Si Kerr ay tila mananatili pa rin pasensyoso dahil sa kanyang paniniwala siya ay mas mahusay pa at more experienced player kumpara dito kay Moody sa puntong ito. Gayunpaman, kung sakaling itong si Wiggins ay hindi pa rin maibabaliktad ang mga bagay, mapipilitan itong si Kerr na gawin ang unang malaking pagbabago sa starting lineup. At speaking of mapapa-improve ang Golden State, hawak ng team ngayon ang 11th place sa Western Conference standing. Sa kasalukuyang paglalaro, ang dating dominanting team ay sinayang ang multiple 20 points leads at kung sakaling kasama sa exception ang 35 years old superstar na si Stephen Curry, ang team na ito ay magiging matanda, maliit at mabagal. Malinaw na si Stephen Curry ay kailangan ng tulong. Apat sa kanilang pinaka-importanting player ay nasa edad na 33, 35 at 38. Ang athletic na si Anthony Slater ay isinulat ito at tinutukoy sina Draymond Green, Klay Thompson, Curry at Chris Paul respectively. Ito ang laging malaking laban sa roster na ito na dapat nilang harapin. Si Curry ay nakakapag-average ng 29.4 points, 5.1 rebounds, 4.4 assists na napagmay-ari ang kahangahangang true shooting percentage na umabot sa 67.4%. Ngunit kahit gaano pa ito kagaling, hindi nito kayang buhatin ang team ng mag-isa. Ang Golden State ay hawak ang 10-12 winless record na siyang haharapin sa susunod. Ang Phoenix Suns ay ang tanging team lamang sa liga na walang multiple players ang nakakapag-average ng 16 or more points. Habang walang pagbabago ang mangyayari dito kay Wiggins at walang trade ang mangyayari, ang Warriors mga kaibigan ay tatapusin ang season na hindi na iisipin ang Larry O'Brien Trophy. At para makapag-upgrade, ayon sa The Athletic na si Shams Charania, ang Warriors ngayon ay sinubaybayan sina Pascal Siakam mula sa Toronto Raptors, Zach LaVine ng Chicago Bulls at Lauri Markkanen ng Utah Jazz. Ang Toronto at Chicago ay ang naging particular na willing gumawa ng trade partners. Ang Toronto ay natalo na ng 3 magkasunod na laban at nakatayo sa 9-13 winless record sa season ito na nag-iwan sa team sa paniniwala ngayon alinman kina Siakam or OG Anunoby ang kanilang isusuko bago puman ang February 8 deadline. Ito ay crucial para sa Warriors front office na maging aktibo sa market. Si Curry ay nasa prime pa at capable na dalhin ang kupunan sa championship. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.